Ngayong araw guys, namingwit naman kami dito sa dagat. Bali mag-aalas 11 na yata nang umalis kami sa bahay. At ang kasama ko ulit ngayon ay yung bayaw ko. Siya din na nagyaya at nagplano na itong gagawin namin. Medyo malayo nga lang yung dagat na pupuntahan namin at kasunod na bayan pa. Sabi niya kasi maganda daw ang spot doon at puro batuhan. Nalampasan na nga namin itong arko ng Katanawan. Tapos sa bandang unahan neto ay lumiko kami sa papasok na kalsada. Itong daan na to guys ay papunta ng Macpac. Nadaanan din namin yung sementeryo ng San Isidro. Kahit papasok tong daan na to guys ay sementado naman. Namamangha nga ako dito sa mga nakikita ko. Gustong gusto ko talagang harapan ng bahay ay katulad nito. Napakaganda kasing tingnan tapos maaliwalas. Pero sa totoo lang ay first time ko lang talaga makapunta sa lugar na to. Palagi kasi akong hindi nakakasama pag nagsiswimming sila. Bago nga makapunta sa pinakandagat ay kailangan muna magbayad ng entrance fee. Mura lang naman kasi 10 piso lang kada tao. Binigyan na rin kami ng ticket na katunayan na nagbayad kami. Saktong may tindahan na sa gilid kaya ang balak namin ay bibili na kami. Baka kasi habang namimiwas kami bigla kaming gutumin. At mula dito sa may tindahan ay tanaw na talaga yung napakagandang dagat. Di ko lang masyado makita ng maayos pero sa tingin ko ay high tide. Bali bumili lang kami dito ng 2 soft drinks tapos malaking chichirya. Bago kasi kami umalis ng bahay, konti lang yung kinain namin. Nakakawala kasi ng gana kapag sobrang excited talaga. Pagkatapos namin magbayad ay umalis na din kami. At sa puntong ito ay sobrang lapit na natin sa dagat. Konting tiis na lang ay ando na tayo. Sobrang init kasi nung ginawa namin pagbiyahe. Hinanap lang namin ng parkingan yung motor sa hindi masyado may inita. Dahil ngayon nga lang tayo nakapunta ay napakaganda pala ng dagat dito. Kadalasan kasi sa tuhian lang tayo naglalangoy. May mga naabutan pa nga kami dito na nagpipiknik. Nilagyan lang namin ng cover yung motor ni Otoy tapos nilabas na rin namin yung mga kagamitan. Pinagsama-sama na lang namin sa lagayan yung pamiwas tsaka mga pamain. Bali dito kami pumunta sa kabilang pampang. May nadaanan pa nga kami ditong binuo na rock formation. Di ko lang nabidyuhan yung pagtawid namin pero medyo malalim. Kaya kaming dalawa ni Otoy basang-basa talaga hanggang bewang. Pero ang daan talaga nito dapat ay dun sa kabila. Di na sana kailangan baybayin itong gilid ng dagat. Ang kaso nga lang ngayon ay may nakalagay na no trespassing. Kaya mas minabuti na lang namin maglakad kaysa naman makapagmulta. Dun pa kasi magandang spot sa bandang dulo. At yung malapit na daan ay dun sa ibabaw ng bangin. Sabi nung bayaw ko nung nakarampunta nila ay wala pa daw yun. Siguro nga may nakabili ng lupa kaya pinagbawal na. Pero okay din naman tong pinuntahan namin kasi malalaki din yung bato. Balak sana namin puntahan yung sinasabing magandang spot. Kaso ang iniisip namin ay kung paano makakabalik kasi lalaki yung tubig. Baka mahirapan kami kung sakaling tutuloy pa. Kaya pagtsatsaga na lang namin itong napuntahan natin. Dito namin susubukan kung may mahuhuli tayo. Di pa naman masyado malaki yung tubig kaya panigurado na may isda pa dyan. Mas maganda sana mamiwas kung nagkataong low tide. Pero andito na rin naman tayo kaya ituloy na natin. Mula nga dito sa pwesto namin ay kitang-kita na yung lugar ng tuhian. Dito palang natatanaw natin sa tuwing andun tayo. Tapos nagsimula na kami mag-assemble ng gagamitin namin pamingwit. Pinakambiwas lang talaga yung dala natin kaya kumuha na lang ako ng kahoy. Tapos yung gagamitin natin pabigat ay kumuha na lang ako ng bato. Sa tingin ko ay okay na to kasi sanay naman tayong gumamit ng mga DIY. Tapos nilabas ko na yung mga hinuli namin pamain. Bali nilagay muna namin to sa rep para hindi agad masira. Pero hindi kami sigurado kung kakainin to ng mga isda dito. Mas maganda kasing gamitin pamain guys ay mga umang tsaka mga bulati. Ito lang talaga yung dala namin pamain guys kaya no choice tayo. Maganda nga yung pwesto dito kasi maraming bato na pwedeng pagpatungan. Kaya dito na lang ako pumwesto at nagsimula mamingwit. At yung bayaw ko naman ay dun sa may kabila na malaking bato. Di ko talaga inaasahan sa unang paglapag natin ay makakahuli agad tayo. At sa puntong ito ay tuwan-tuwa talaga kami at inisip namin na marami palang isda dito. Di naman to ganun kalaki pero good size na. Ito yung buena mano nating huli ngayong araw. Isdang guhit-guhitan nga to na hindi ko alam ang tawag. Ngayon ko lang talaga nalaman na sumisibad din pala yung ganito. May plastic naman tayong nadala kaya dito na lang natin ilalagay. Nakahuli din sana yung bayaw ko guys, yun nga lang ay nakawala. Pagkatapos kong tanggalin yung isda ay nagpatuloy na ulit ako sa pamimiwas. Sobrang daming isda nga dito guys at pinagkakaguluhan yung pain natin. Kaya hindi rin masyado nagtatagal sa tubig at nauubos agad. Medyo maliliit nga lang yung iba kaya nakapagpasya kami na magpalit ng kawil. Halos kalahating oras na yung nakakalipas pero isang piraso pa lang yung nahuhuli namin. Medyo nakakagutom na din kaya kumain na kami ng chichirya. Marami naman kaming dalang kawil na iba't iba yung sukat. Kaya anumang oras ay may pangreserba tayo. Medyo malambot na nga yung pain nating iba kaya nagtesting ako ng ulo ng hipon. Isang hila lang kasi ng isda ay natatanggal din agad. Kaya yung dala namin pamain na nasa 50 piraso ay halos kalahati na lang. Pinaglalaroan lang kasi ng mga isda tapos hindi naman nilulunok. Kaya kami nung bayaw ko ay asar na talaga. Bukod pa doon yung pwesto namin ay sobrang init na. At sa oras na to hindi na talaga namin alam yung gagawin. Pagkalapag kasi namin wala pang isang segundo ay ubos na. Parang pinaglalaroan lang talaga kami ng mga isda. Di namin alam kung malas lang talaga kami o wala lang talaga ditong mahuli. Kaya nagpasya ako na pumunta na muna sa gilid at magpahinga. Habang yung bayaw ko hindi pa rin sumusuko. Halos lumabas na lahat ng pawis namin sa katawan. Tapos yung tubig dito ay patuloy na ring lumalaki. Pati yung inupuan namin kanina ay naabot na. Nasa 1 oras na yung nakalipas pero yun pa rin yung huli natin. Maganda naman sanang spot dito guys, yun nga lang ay maliliit ang mga isda. Kaya kahit anong gawin namin biwas ay hindi mahuli. Pero kung sakaling pumunta naman tayo sa bandang kabila ay paniguradong matatrap tayo. Dito pa nga lang sa pwesto natin ay malaki na yung tubig, paano pa kaya sa kabila? Tapos may bumisita sa amin na isang tropa. Bali yung mga kasama niya ay nandun sa cottage at naglalangoy. Nakailang subok ulit kami dito bago mawala ng pag-asa. Inubos lang namin yung dala namin pain tapos tumabi na kami. Di na talaga namin kaya kasi sobrang tirik na yung araw. Sa tinagal-tagal namin namingwit ay isa lang yung nahuli namin.
Kahawig pa nga to ni Nemo kung kulay orange lang. Namatay na rin to kasi wala sa tubig. Pero dadalhin naman natin to kahit ito lang. Para naman kahit papano ay masabi natin na nakahuli tayo. Pagkatapos namin baklasin yung mga pamingwit ay umalis na din kami. Medyo palpak nga lang itong naging lakad natin ngayon. Pero okay lang naman yun guys kasi nag-enjoy naman tayo. View pa lang ng dagat dito ay sulit na sulit na. Sa pagtawid namin pabalik ay mas lalo pang lumalim yung tubig. Kaya kami nung bayaw ko ay nabasa na ng tuluyan. Pero may dala naman tayong jacket na masusuot pa uwi. So bali eto lang yung nangyari sa kaganapan namin ngayong araw. Medyo palpak nga lang pero masaya naman. 2 fingers sa akin.